usapan itong karma ni Boyeng Rimulya. Pero bago ang lahat, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, kayo po ay hindi nakalike sa video ito, palike naman po mga kababayan. Okay, simulan po natin sa balita mula sa agenda ng Bilyonaryo News Channel. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na na-diagnose siya ng leukemia matapos sumailalim sa quintuple bypass heart surgery. Sa isang interview, inihayag ni Rimulya na taong 2023 nang malaman niyang may sakit siya sa puso na kailangang operahan. At habang nagpapagaling dito, na-diagnose naman siya na may leukemia. Naku po mga kababayan po natin, ito ang sinasabi po natin, no? Na yung gaba dili magsaba. And mukhang yung mga nangangarap at mga nanalangin ng masama kay dating Pangulong Duterte, mukhang nauuna pa po sila. Sa ngayon mga kababayan po natin, may ilan na pong mga kilalang personalidad na dating naririnig po natin, nababasa yung kanilang mga kademonyuhan na panalangin kay President Duterte. Ngayon, nauna pa po sila na nagpapahinga. Mukhang susunod po itong si Boyeng Rimulya, mga kababayan po natin. So kaya kung ako kay Boyeng Rimulya, ito na po yung pagkakataon na bago man lang siya kukunin ng kalupaan o nung demonyo na kanyang sinasamba, o bago pa pumerma ang nag-iisang bulate na ngayon ay nagpapakipot pa, dapat gumawa na po ng kabutihan si Boyeng Rimulya sa mga Pilipino. Gawin niya na po kung ano ang tama, ipakulong niya na ang dapat ipakulong, kasuhan niya na ang dapat kasuhan. Huwag na po siya mag-ambisyon na sirain ang mga Duterte, sapagkat ang Duterte ang nakatadhana na muling mamumuno sa ating bansa. Kaya tigil mo na yan, Boyeng Rimulya. Mapapahama ka lang, gaya ni Saldico, gaya ni Martin Romualdez, na nauna pa po sila na natanggal sa pwesto nila kaysa kay Vice President Sara Duterte. Mamaya, no, yung pinapangarap mo na 7 years sa ombudsman, hindi mo matatapos yan kung ikaw ay patuloy, no, nagagawin ang inuutos sa iyong kasamaan at kasinungalingan.